Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Hello po Kuya Chris at sa lahat ng sumusubaybay sa programa niyong ito. Meron lang po akong gustong ibahaging kwento sa inyo at sa lahat ng nakikinig na hango sa tunay kong karanasan. Pero bago yon, ako nga po pala si Temyong. Hindi ko po tunay na pangalan. Mahigit kumulang 50 anyos na ngayong kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y binata pa lamang sa probinsya ng Antique. Isang karaniwang gabi yon para sa amin. Tulad ng nakaugalian, nagkakasiyahan kaming magbabarkada sa basketball court, malapit sa bahay namin. Bata pa lamang kami ay ganoon na ang pamilyar na eksena. Ang sigawan, biruan, at pagtalbog ng bola sa semento. Ngunit higit sa pagsasaya, napapadalas ding pag-usapan namin ng misteryo at hiwaga ng mga kwentong bayan na umiikot sa aming baryo. Lalo na kapag sumasapit na ang gabi at namamayani na ang dilim. Lagi kaming may kwentong kakaiba sa bawat isa. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw, agad naming napansin ang aninong bumabagtas sa kalangitan. Ano kaya yun? Mukhang malaki ah. Tanong ni Dodong, sabay abot sa bola. Mukhang parang payong. Malayong malayo nga lang. Dagdag ni Efren habang nakatingala. Tahimik lang akong tumingin sa kanilang itinuturong bagay sa kalangitan. Pero sa hindi malamang dahilan, may kung anong pakiramdam sa aking dibdib na hindi magandang senyales iyon na magaganap na pangyayari. Pre, aswang yan! Tignan niyong mabuti! Baka naghahanap yan ng bibiktimahin! Wika at sigaw ni Dodong. Doon ko naalala ang mga kwentong naririnig namin tungkol sa mga nilalang sa gabi. Ang mga bruha, manananggal at tikbalang. Lahat sila'y kinatatakutan namin noong mga panahong yon. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko na mismo ang isang nilalang. Unti-unting lumalapit ito sa amin, habang patuloy ang mahahabang buhok nito na parabang naglalaro sa hangin. Napatayo kami nang makita naming lumilipad ito sa ibabaw mismo ng court na parabang pinaglalaruan kami. Pambihira! Totoo nga ang balita tungkol dyan, oh! May aswang nga talaga na ganyan. Bulalas ni Dodong habang nanginginig. Dahil sa takot, nagmadaling nagtago kami sa ilalim ng puno ng santol sa tabi ng court habang patuloy pa rin ang pagdaan ng nilalang. Naririnig namin ang malakas nitong pagaspas sa hangin. Nang makalagpas ito, dahan-dahan naming iniangat ang aming mga ulo upang tignan kung saan na ito nagpunta. Mukhang papunta ng baryo yun ah. Baka may papatay na namang tao, sabi ni Dodong. Dahil kailangan na naming umuwi, nagpaalam na kami sa isa't isa. Subalit habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maalis sa isipan ang nilalang na aming nakita. Ang tanong ko, makikita ko pa ba ulit yun? At pag nangyari yon, suswertehin pa kaya ulit ako na hindi niya makita? Habang naglalakad pa uwi, hindi maalis sa isip ko ang imahe ng nilalang na aming nakita kanina. Umiikot ang utak ko sa lahat ng kwentong narinig ko tungkol sa mga malignong nilalang na nagpapanggap na tao. Bigla akong napatigil at napatingin sa kalawakan. Baka nga totoo ang sinasabi ni Dodong kanina
na ang susunod niyang biktima ay isang tao sa baryo namin. Kung gayon, paano ko mapoprotektahan ang aking pamilya? Sa gitna ng mga kabiguan kong tanong, bigla akong nakarinig ng malakas na pagaspas. Tila ang lakas ng hangin na parabang may darating na bagyo. Subalit nang tingnan ko ang paligid, tahimik ang gabi at tila wala namang anumang kakaiba. Maya-maya pa, naramdaman kong may dumaan sa aking ibabaw. Sa gulat ko'y agad akong napayuko. Nang iangat ko ang aking paningin, wala naman akong nakitang anuman o ano paman. Ang tanong ko, niloloko lang ba ako ng aking utak o talaga nga bang may aswang na naririto? Sa hindi inaasahang pagkakataon, muli kong nakita ang malaking anino sa kalangitan. Unti-unting lumalapit ito sa akin na para bang ako ang pakay nito. Sa takot ko, hindi ko alam ang gagawin kundi ang tumakbo ng tumakbo palayo rito. Takbo! Takbo! Ang tanging lumalabas sa aking bibig. Tumakbo ako ng grabe na para bang wala ng bukas. Nagulat na lang ako nang mas mabilis pa sa hanging dumaan sa aking tabi ang nilalang. Tumigil ako sandali upang huminga ng malalim. Paglingon ko, nakita ko ang nakakakilabot na mukha nito. Bunsod noon, mabilis pa sa 4:00 tumakbo ulit ako na para bang walang katapusan ng daan. Sa awa ng Diyos, nakarating din ako sa tapat ng aming bakuran. Halos mangiyak-ngiyak na akong tinawag ang aking mga magulang upang ipaalam ang aking nararamdamang takot ng gabing yon. Itay! Inay! May aswang po! May aswang na humahabol sa akin! Kunin niyo po yung itak! Baka sundan po niya ako rito! Takot na wika at tawag ko pa sa aking mga magulang. Tumungaw naman agad ang aking mga magulang sa bintana upang tingnan kung saan ako naroroon. At doon din ay unti-unting dumapo ang malaking anino na kanina ko pa tinatakasan. Hindi ko man alam ang gagawin, pero sigurado ako na dapat namin itong harapin at itaboy ito sa aming baryo. May sapat ba akong tapang sa oras na ito upang harapin ang nilalang? At may sapat na ba akong lakas upang protektahan ang aking pamilya laban sa nilalang na ito? Nang makita ng aking mga magulang na dumapo ang malaking anino sa bubong ng aming kapitbahay, agad nilang napagtanto na ito ang nilalang na humahabol sa akin. Anak, tingnan mo! Kumapit siya doon sa bahay ni Aling Kati. Sigaw ng nanay ko habang nakaturo sa bubong ng kapitbahay. Pagtingin ko doon, nakita ko nga ang malaking hubog ng buhok na nakapatong sa bubong nila Aling Kati. Kilala ko si Aling Kati bilang mabait na asawa at buntis pa ito ngayon sa pangalawang anak niya. Naku Temyong, baka si Aling Kati ang targetin niyan. Ay naku, delikado. Buntis pa naman siya. Dugtong pa ng nanay ko. Doon ko naalala ang mga kwento tungkol sa mga aswang na madalas daw napuntiryahin ng mga buntis na babae. Nagiiwan daw sila ng kung anong bagay sa sinapupunan ng isang buntis na unti-unting nakakasama sa paglaki ng sanggol. Dali-daling kinuha ng aking tatay ang kanyang itak at hinikayat ang ibang kalalakihan sa baryo na tumulong. Kailangang pigilan ng nilalang bago pa man nito guluhin o saktan si Aling Kati. Nang marating nila ang bahay, agad nilang tinawag si Mang Cardo na asawa ni Aling Kati. Sumisigaw na ito sa sakit ng tiyan habang nakahiga sa sahig. Tulong, Cardo! May aswang! Daing ni Aling Kati habang hawak ang kanyang tiyan. Kitang-kita ang sakit at pangangamba sa kanyang mga mata.
Sa paglapit nila, nakita nilang may mga mahahabang buhok na kumakapit sa katawan ni Aling Kati. Mahahaba ito ng higit kumulang na 1 metro na tila gumagapang sa mga hita niya. Sinubukan nilang hilahin ang mga buhok, subalit pilit itong bumabalik at pumupulupot kay Aling Kati. Tila may buhay ito at sariling pag-iisip. "Tulungan niyo ako! Kulang na lang ay kainin niya ako!" Ang huling daing ni Aling Kati bago tuluyan siyang nawalan ng malay. Kung hindi agad nila matutulungan si Aling Kati, tiyak na hindi makakaligtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ano pa ang magagawa nila upang labanan ng nilalang? May sapat pa ba silang lakas at tapang upang harapin ang lagim na dala nito? Nang tuluyan ng mawalan ng ulirat si Aling Kati, lalong natakot at nag-alala ang lahat para sa buhay niya at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. "Kailangan na nating kumilos. Baka maisama pa niyan si Aling Kati." Utos ng aking tatay. Agad silang nag-isip ng mga paraan upang labanan ang nilalang. Una nilang naisip ay gumamit ng mga patpat at tinik ng kawayan bilang sandata. Pumunta sila sa likod bahay kung saan may tumutubong kawayan at doon kinuha ang mga patpat. Ipinukol at ipinatama nila ito sa hubog ng buhok sa bubong ni Aling Kati. Ngunit sa pagtataka ng lahat, walang epekto ang mga patpat sa nilalang. Sa halip, lalong nagalit ito at biglang kumawala sa bubong. Sa isang iglap, muling bumulusok pababa ang mga buhok diretso sa aking tatay. Mabuti na lamang ay nakaikot siya at agad na nakaiwas sa tamang oras. Nang makita nilang mas matindi pa ang galit ng nilalang, nag-isip muli sila ng paraan kung paano lalabanan ang nilalang. "Gumawa tayo ng siga. Sunugin natin ang buhok para umalis yan o mamatay." Ang naging ideya ni Mang Oscar, isa sa mga lalaking saksi. Dali-dali silang naghakot ng mga tuyong dahon at sanga na gagawing panggatong sa siga. Pinatuyo nila ito sa apoy, tsaka pinatayo bilang tangkang panakot o pamatay sa nilalang. Subalit sa bawat paglapit nito sa apoy, mabilis nitong iniiwasan ng init at tila natatakot sa pagsingaw ng usok. Habang patuloy ang pag-iwas nito sa sigang nagliliyab, napansin ng mga kalalakihan na unti-unting humihina at tila lumalaylay ang mga buhok na para bang nawawalan ng buhay. Maya-maya pa ay biglang tumakas ang nilalang na para bang ayaw na nitong makipagsagupaan. Ngunit alam ng lahat na babalik at babalik ito sa oras na mawala ang siga. Buong akala naming unti-unti na itong aalis. Subalit muli itong bumalik sa ere at dumapong muli sa bubong ng bahay ni Aling Kati. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita naming lahat ang hubog ng kanyang muka. Pumapaitaas ang kanyang kilay, namumula ang mga mata at nanginginig ang mga labi habang tinititigan niya kami. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangang harapin namin ito ng buong tapang at tibay ng loob. Handa na ba kaming sugurin ito at ipagtanggol ang buhay ng aming kapitbahay? Matapos kaming pagmasdan ng nilalang ng mariin, muling nagbalik ito sa pagtatangka na pasukin ang bahay ni Aling Kati. Sa pagkakataong yon, kailangang kumilos na kami upang tuluyang maprotektahan ang aming kapitbahay. Dali-daling kinuha ulit ni na Itay ang mas maraming tuyong dahon at sanga ng kawayan. Pinalakas pa nila ang siga at pinaabot ito hanggang sa kabilang dulo ng bahay. Ito ang pagkakataon para tuluyang magapi ang nilalang.
Hawak nilang mga lalaki ang mas mahaba pang mga sanga ng kawayan na gagamitin nila bilang sibat at handa nilang ibato sa nilalang kapag lumapit ito. Subalit sa unang pagkakataon, nakita namin itong nagdadalawang isip. Tila natatakot itong lapitan ng apoy na gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Makailang ulit nagsikap umalpas ang mga buhok nito patungo sa bubungan. Ngunit sunod-sunod na pinapalo ito ng matatandang kalalakihan. Tila nauubos na ang lakas ng nilalang na lumilipad na parabang walang kontrol ang galaw. Hanggang sa huling pagkakataon, tuluyan na nitong tinanggap na hindi na niya kayang pasukin ang teritoryo. Isa-isang namumutla ang kulay ng kanyang mga buhok habang papalayo ito sa apoy. Maya-maya pa'y bigla itong nawala sa paningin namin na parabang sinipsip ng kawalan. Matapos ang ilang minutong katahimikan at paglalagablab ng siga, nagdesisyon kaming patayin na ito at tignan kung ligtas na si Aling Kati. Sa awa ng Diyos, nakahinga ng maayos si Aling Kati at nagising din sa kanyang pagkahimlay. Agad namin siyang tinanong kung ayos lang ba sila ng kanyang sanggol. Salamat sa tulong niyo mga kapitbahay. Mukhang okay na kami ng baby ko rito. Nakangiting tugon ni Aling Kati. Buti na lang at wala na ang nilalang. Totoo palang napakadelikado nila para sa mga buntis. Isa-isa naming kinamayan si Aling Kati. At tiyak na mas matibay na ang pagkakaibigan ng lahat. Buong magdamag ding nagbantay ang mga kalalakihan sa labas ng bahay nila hanggang sa sumikat ang araw na tanging senyales na ligtas na ang lahat. Sa araw na iyon, lubos kaming nagpapasalamat dahil sa biyaya ng Diyos at sa tapang na ipinamalas ng bawat isa. At higit sa lahat, natutunan namin na sa pagkakaisa at pakikipag-isa, mas madaling malalampasan ang anumang hiwaga o lagim na dala ng gabi. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng programang ito at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ang inyong kastorya, Temyong. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.